Lilian Ashley de Aloya. Welcome to my vlog. Ngayon, pag-uusapan na natin tungkol naman sa kahalagaan ng recycle. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, i-discuss natin tungkol naman sa recycle. Ano ba ang recycle? Ang recycle ay proseso ng pagbabago ng mga patapon o lumang materyales tulad ng plastic, papel, lata upang maging bagong pakinabang ng produkto. Ninalayo nito na mabawasan ang basura, makatipid sa likas na yaman at makabuo ng malikhaing proyekto. Dito naman sa recycle naman, ito yung pagbabago ng mga tinatapon na mga lumang materyales tulad ng mga plastic, papel, lata at saka mga dyaryo para maging bagong pakinabang na produkto. Ito ay mahalaga nito yung pagbabawas ng mga basura para makatipid sa likas na yaman at makabuo ng malikhayang proyekto. Ang pagre-recycle o pagre-resiklo ay ang proseso ng pagbabago ng mga itatapon ng sanang materyales upang muling makabuo ng panibagong produkto na mapapakinabangan. Ito ay isa sa mga mahalagang bahagi ng 3Rs: reduce, reuse, recycle na itinuturo upang makatulong sa kalikasan at makatipid sa gastusin. Dito naman sa pagre-recycle naman, 'di ba alam na natin pagre-recycle yung mga pagkokolik o pagtatapon ng mga materials tulad ng lata, dyaryo at iba-iba pa para mabago ang mga produkto na makikinabang. Meron tayong 3Rs ng tulad ng reduce, reuse, recycle para na itinuturo nito para makatulong sa kalikasan at makatipid sa gastusin. Dito naman sa kahalagaan ng pagre-recycle, una, pangangalaga ng kalikasan. Nababawasan ang basura sa mga landfill at karagatan at nakakatulong at sa pagbawas ng greenhouse gases. Dito naman sa pangangalaga sa kalikasan, dito natin ay binabawasan natin ang mga natatambak na mga basura sa mga landfill at karagatan upang makatulong ng pagbawas ng mga greenhouse gases. Sunod, pagtitipid ng likas na yaman. Dito naman ay hindi na kailangan kumuha ng bagong hilaw ng materyales mula sa kalikasan dahil ginagamit muli ang mga dati na. Dito naman is pagtitipid ng likas na yaman ay hindi na kailangan kumuha ng mga bagong hilang materyales mula sa kalikasan. Ito naman is ginagamit natin yung mga materials muli sa mga dati na pagkakakitaan. Dito naman ay mga produkto gawa sa recycled materials ay maaaring ibenta upang maging karagdagang kita para sa pamilya. Dito naman sa pagkakakitaan, dito yung mabinibenta ng mga plastic bottles, dyaryo, at iba-iba pa para makabenta sa mga tao at magkaroon din ng kita na pera. Pagkamalikhay, nahasa ang imahinasyon ng mga mag-aaral sa pag-iisip ng mabagong gamit para sa mga lumang bagay. Dito naman is ginagamit nila yung mga bagong gamit para sa mga lumang bagay. Dito naman kinukolekta ng mga materyales para upang makagawa sila ng mga proyekto. Mga karaniwang materials at halimbawa ng proyekto. Una, plastic na bote. Ito yung mahalaga. Ito naman ginagawa gamit sa plastic bote katulad ng flower vase, pencil holder o lalagyan ng mga gamit sa paaralan. Sunod naman, lata.
gatas or sardinas. Ito naman ay maaari gawin sa alkansya, pen holder o maliit ng paso para sa mga halaman gamit ang lata. Dito naman sa papel at dyaryo, maaari gamitin sa paper mache, paggawa ng basket o mga dekorasyong bulaklak. Sunod naman karton, maaaring gawing lalagyan ng damit o mga organizer para sa kwarto. Halimbawa sa recycle ng materyales ay paggawa ng lagayan ng lapis at ballpen gawa sa plastic bottle. Ito naman is mahalaga din yung proyekto para sa mga activity yung pinapagawa. Sunod, bakit mahalaga ang pagre-recycle? Bakit mahalaga ang pagre-recycle? Kasi ito ay mahalaga na ito na binabawasan ng mga basura sa mga landfill o tambakan, nakatitipid ng enerhiya at likas ng yaman tulad ng puno at tubig. Nababawasan ang pollution at sa hangin at tubig. Mahalaga ang recycle. Dito sa infographics, mahalaga ang recycle dahil binabawasan nito ang basura sa mga landfill na nagliligtas ng mga likas na mga yaman tulad ng puno at enerhiya at nagproprotekta sa kapaligiran laban sa pollution. Ito ay mabisang paraan upang labanan ang pagbabago ng klima, makatipid sa produksyon, at mapanatili ang kalinisan ng hangin, lupa at katubigan para sa susunod na henerasyon. Ito naman sa recycle, ito yung ginagawa nito na mga materials na kinokolekta, nililinis at pinapagawa upang dito naman sa recycle, mahalaga ito dahil kinokolekta at nililinis ng mga basura at kinokolekta ng mga plastic bottles, lata, dyaryo at lata. So yun lang po ang explanation sa recycle. Maraming salamat sa pakikinig tungkol naman sa recycle. Ngayon, nauunawaan nyo tungkol naman sa recycle at kahalagaan sa recycle. So, yun lang po.